ayusin ang mga upuan. Sino ang lumiban sa ating klase ngayong araw? Wala po. Magaling! Walang lumiban sa ating klase ngayong araw. Ngayon naman, bago tayo pumunta sa ating bagong talakayan ay nais ko munang malaman kung sino ang nakakaalala sa ating huling tinalakay kahapon. Sheila? Ito po ay tungkol sa maikling kwento ni Madam. Magaling, mahusay. Bigyan natin ng 5 palakpak si Sheila. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ating talakayan ngayong araw. Bago tayo lumako sa ating panibagong aralin, magkakaroon muna tayo ng isang aktibidad na kung saan bibigyan ko kayo ng mababaw na salita ng bawat numero at bubuuin niyo ito sa malalim na salita. Sino gustong sumagot sa bilang isa? Mary Claire. Ang mababaw na salita ng unang bilang ay apoy. Tama. Sa pangalawang bilang naman ay nasunog. Sinong gustong sumagot? Riza. Mahusay. Sa pangatlong bilang naman ay nababahala. Sinong gustong sumagot? Jessa. Ang pangapat na bilang ay pinagwalang pahala. Sinong gustong sumagot? Claire. Magaling. At ang panghuling bilang ay pinagtuunan ng pansin. Sinong gustong sumagot? Riza. Mahusay mga bata, ang inyong mga sagot ay tama. Bigyan ninyo ang inyong sarili ng 5 bagsak. Inyo ngayong basahin ang inyong mga sinagot. Linas, natupo, natatakot, alintana, nakakakit. Magaling. Ngayon naman, magdalako tayo sa panibagong aktibidad na kung saan merong litrato dito at bubuuin nyo ito sa pisara. Hahatiin ko kayo sa 2 pangkat at ito ang pangkat una at pangkat pangalawa.
Mga bata, bago tayo dumako sa ating pagsalakayin ngayong araw na ito, ano muna ang inyong napansin sa aktibidad na ating ginawa? Raisa. Mahusay, Raisa. Ngayong araw na ito, mga bata, ang ating tatalakayin ay isang kwento. At ang kwentong ito ay pinamagatang ang munting gamo-gamo. So nakita niyo kanina sa mga larawan, ang kung ano ang itsura ng mga gamo-gamo. Ngayon, meron dito ang kwento. Ang kwento ng munting gamo-gamo. Nais ko ito ay inyong basahin, mga bata. Ang munting gamo-gamo. Noon ay may dalawang gamo-gamo, isang munting gamo-gamo at isang malaking gamo-gamo. Kagaya ng lahat ng gamo-gamo, naaakit sila sa liwanag. Kaya madalas silang lumapit sa pinakamaliwanag na ilaw na kanilang makikita. Kaya ganda ng apoy ng kandila, sabi ng munting gamo-gamo. Mag-ingat ka, munting gamo-gamo. Paalala ng malaking gamo-gamo. Maganda ang apoy ng kandila, subalit ito ay makandil lang. Kung makikita ka sa apoy ng kandila, baka matupok ang kakap mo at hindi ka na makalipad. Hindi ko ako natatakot, sagot ng munting gamo-gamo. Hindi niya kailangan ang bakla ng malaking gamo-gamo. Lalo pa siyang lumapit sa apoy ng kandila upang doon maglaro. Kay sarap na pakiramdam kapag may nalalaro ako malapit sa apoy ng kandila. Ngunit bigla siyang mapadikit sa likas ng kandila at nalaglag siya sa mesa. Sinabi ko na sa iyo, munting gamo-gamo. Malungkot na sabi ng malaking gamo-gamo. Ngayon ay hindi ka na makakalipad pang muli. Katawad ko, hindi ako nakikinig sa payo ninyo. Sagot ng munting gamo-gamo. Mga bata, naintindihan niyo ba ang kwento na ating binasa? Opo, teacher. Kung ganon, sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento ang munting gamo-gamo? Sheila. Si munting gamo-gamo, madam. Mahusay, Sheila. Tama ba yung ginawa ng munting gamo-gamo ang hindi pagsunod sa nakatatanda sa kanya? Hindi po. Tama. Sa mga bata, ang pagsunod sa mga nakatatanda o sabihin ng mga magulang natin ay napakahalaga dahil ito ay para din sa ating kaligtasan. Ano ba ang ating paksa, mga bata? Oo. Kung gano'n, magkakaroon ulit tayo ng panibagong aktibidad. Pakibasa ang panuso, mga bata. Sa iyong kwaderno, isulat ang tama kung ang kahayag ay wasto at mali kung hindi wasto. So, maglabas kayo ng papel at lapis. Tapos na ba, mga bata? Opo. Sino ang unang magsasagot sa unang tanong? Claire? Basahin ang unang tanong. Ang munting gamo-gamo ay hindi na makalilipad muli. Tama ba ang sagot ni Claire? Opo. Sino naman ang sasagot sa pangalawang tanong? Sheila? Hindi alintanan ni munting gamo-gamo ang babala ng malaking gamo-gamo. Tama ba ang sagot ni Sheila? Opo, Sa pangatlong tanong, Jesame? si malaking gamo-gamo ay naakit sa ningas ng kandila. Tama ba ang sagot ni Jesame? Mali po, madam. Sino
ating gamo-gamo. Tama ba ang sagot ni Les? Opo! Sa panglimang tanong, Sheila? Si Munting Gamo-Gamo ang naglaro at lumapit sa apoy. Tama ba ang sagot ni Sheila? Opo! Bigyan niyo ng iyong sarili ng 5 palakpak. Ako ay natutuwa dahil naunawaan niyo ang ating paksa. Ano na ulit ang ating paksa? Yes? Ang munting gamo-gamo, madam. Tama. Sino naman ang pangunahing tauhan sa ating kwento? Sheila? Si Munting Gamo-Gamo po, madam. Mahusay mga bata, talagang naunawaan niyo ang ating paksa. Para sa inyong kandidatang aktibidad, maglabas ng isang malinis na papel at semento. Basahin ang panlulugtong. Nasa loob ng kahon ng ilang salita mula sa kwento. Tukuyin ng anong salita ang bubuo sa bawat pangungusap sa ibaba. Isulat ang tamang sagot sa inyong kwaderno. Gusto na ba mga bata? Opo! Gustong sumagot sa unang tanong. Sheila. Huwag kalimutang patayin ang blank ng gasera bago matulog. Ningas teacher. Tama ba ang kanyang sagot? Opo! Sino gustong sumagot sa pangalawa? Yes. Napakalaki ng sunog kaya ng kanilang bahay sa barangay address. Tama ba ang kanyang sagot? Yes. Sino naman ang gustong sumagot sa pangalawa? Sabihan glass ang mga tubig sa makukulay at magulamang bulaklak. Tama ba ang kanyang sagot? Opo! Sino naman ang gustong sumagot sa pang-apat? Sheila? Hindi lang si Vicky ang panungsol ng kamag-aral basta't nagawa niya ang halikan. Tama ba ang kanyang sagot? Oo. Sino naman ang gustong sumagot sa pang-lima? Claire? Naway maging aral sa iyo ang sinabit ng batang lang sa kwento. Tama ba ang kanyang sagot? Opo! Sa inyong kwaderno, sulat ako sa inyong kwaderno. Ano po? Ipaliwanag ang sumusunod na katanungan. Yun lamang para